Ang buhay at musika ni Freddie Mercury. Isang pagsusuri sa henyo, trahediya at pamana. Panimula. Ang pagsilang ng isang alamat. Sa malawak na kasaysayan ng musikang rock, iilan lamang ang mga pangalang nag-iwan ng marka na kasing lalim at kasing tining na kay Freddie Mercury. Bagamat hindi nagmula sa Pilipinas, ang kanyang pangalan at mga awitin ay naging bahagi ng kamalayan at kultura ng maraming Pilipino. Isang testamento sa pandaigdigang abot ng kanyang sining. Siya ang boses sa likod ng bandang Queen, isang kompositor ng mga himig na tumawid sa mga henerasyon, at isang tagapagtanghal na ang enerhiya ay tila walang hangganan. Ngunit sa likod ng maningning na entablado ay isang buhay na puno ng masalimuot na pagsubok, personal na pakikibaka, at isang paglisan na yumanig sa buong mundo. Ito ang salaysay ng buhay ni Farouk Bulsara, ang taong mas nakilala ng daigdig bilang si Freddie Mercury. Kabanata 1. Mga unang taon sa Zanzibar at India. Isinilang si Farouk Bulsara noong 5 ng Setyembre, 1946 sa Stone Town, Zanzibar, na iyon ay bahagi ng Tanzania. Ang kanyang mga magulang, sina Bomi at Jer Bulsara, ay mga Parsi na nagmula sa rehiyon ng Gujarat sa India. Ang pamilya, na kinabibilangan din ng kanyang nakababatang kapatid na si Kashmira, ay nanirahan sa Zanzibar upang maipagpatuloy ni Bomi ang kanyang trabaho bilang isang kahero para sa British Colonial Office. Sa murang edad, ipinamalas na ni Farouk ang isang pambihirang hilig at talento sa musika. Nagsimula siyang mag-aral ng piano sa edad na 7. Hindi nagtagal, ang kanyang likas na kakayahan ay napansin ng kanyang mga guro at pamilya. Sinasabing sapat na ang isang beses niyang marinig ang isang awitin sa radyo upang magaya niya ito ng halos perpekto sa piano. Sa edad na 12, habang nag-aaral sa isang boarding school sa India, binuo niya ang kanyang kauna-unahang banda, ang The Hectics, kung saan siya ang nagsilbing pianista. Sa panahong ito rin, niya sinimulang gamitin ang pangalang Freddie, isang palayaw na kanyang dadalhin hanggang sa kanyang huling sandali. Kabanata 2. Bagong kabanata sa England at paghubog ng pangarap. Noong 1964, ang pamilyang Bulsara ay napilitang lisanin ang Zanzibar upang takasan ng marahas na revolusyon na naganap sa bansa. Sila ay nanirahan sa Feltham, Middlesex, England, kung saan isang bagong mundo ang nagbukas para sa batang si Freddie. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nag-enroll sa Iceworth Polytechnic bago lumipat sa Ealing Art College, kung saan siya ay nagtapos ng diploma sa Graphic Art and Design. Ang kasanayang ito ay magiging isang mahalagang sandata niya sa hinaharap na siyang gagamitin sa pagbuo ng ikonikong crest logo ng bandang kanyang itatatag. Matapos ang kanyang pag-aaral, sumabak si Freddie sa iba't ibang trabaho upang suportahan ang sarili habang tinatahak ang pangarap sa musika. Nagtinda siya ng mga segunda manong damit sa Kensington Market at nagsilbi ring tagabuhat ng mga bagahe sa Heathrow Airport. Sa kabila ng mga hamon, hindi niya tinalikuran ang kanyang pagmamahal sa musika. Sumali siya sa ilang mga banda tulad ng Ibex at Sour Milk Sea, ngunit ang mga ito ay hindi nagtagal. Ang bawat pagkabigo ay nagsilbing aral at nagpatibay sa kanyang determinasyon na makahanap ng tamang mga kasama sa pagbuo ng musika. Kabanata 3. Ang pagsilang ng reyna ng rock. Isang natatanging pisikal na katangian ni Freddie ay ang pagkakaroon niya ng 4 na sobrang ngipin sa likod, supernumerary incisors, na nagtulak sa kanyang mga ngipin sa harap. Ito ay naging dahilan ng panunukso noon kanyang kabataan. Gayunpaman, pinaniniwalaan niyang ang kakaibang estrukturang ito ng kanyang bibig ang isa sa mga dahilan ng kanyang pambihirang lakas at lawak ng boses,
kaya't hindi niya ito kailanman ipinaayos sa takot na maapektuhan ang kanyang kakayahan sa pag-awit. Ang kapalaran ay nagsimulang pumanig sa kanya nang makilala niya ang gitaristang si Brian May at ang drummer na si Roger Taylor, mga miyembro ng bandang Smile. Nang umalis ang kanilang bokalista, agad na ipinresinta ni Freddie ang kanyang sarili bilang kapalit. Noong 1970, nabuo ang pundasyon ng kanilang grupo. Noong sumunod na taon, nakumpleto ang kanilang hanay sa pagpasok ng bassist na si John Deacon. Sa puntong ito, iminungkahi ni Freddie ang isang bagong pangalan para sa kanilang banda, Queen. Noong una, nag-alinlangan ang kanyang mga kasamahan dahil sa posibleng konotasyon nito. Subalit, iginiit ni Freddie na ang pangalan ay maringal, madaling tandaan, at may potensyal na maging tanyag sa buong mundo. Kalaunan, pumayag din ang lahat. Kasabay nito, formal na rin niyang binago ang kanyang apelido mula Bulsara at isinilang ang pangalang Freddie Mercury. Nang ilabas ng Queen ang kanilang unang album noong 1973, si Freddie mismo ang nagdisenyo ng kanilang logo, gamit ang kanyang kaalaman mula sa art school. Ang logo, na kilala bilang Queen Crest, ay naglalaman ng mga zodiac sign ng bawat miyembro. 2 leon para kina Leo, Deacon at Taylor, 1 alimango para sa Cancer, May, at 2 diwata para sa Virgo, Mercury. Mula rito, nagsimula ang unti-unting pag-akyat ng Queen sa tugatog ng tagumpay. Kabanata 4. Ang henyo sa likod ng mga awitin at pagtatanghal. Higit pa sa pagiging isang bokalista, si Freddie Mercury ay isang prolipikong kompositor. Siya ang otak sa likod ng marami sa pinakatanyag na mga awitin ng Queen, kabilang ang Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rhye, Killer Queen, Somebody to Love, We Are the Champions, at Crazy Little Thing Called Love. Ang kanyang estilo sa pagsulat ay kilala sa pagiging komplikado at sa kakayahang maghalo ng iba't ibang genre ng musika. Ang Bohemian Rhapsody ang pinakamatingkad na halimbawa nito. Isang obra na may 6 na minutong haba, walang tradisyonal na chorus, at pinagsasama ang ballad, guitar solo, at operatic na mga bahagi. Sa entablado, si Freddie ay isang puwersa ng kalikasan. Ang kanyang mga pagtatanghal ay buhay na buhay, puno ng karisma, at may pambihirang kakayahang kontrolin ang libu-libong manonood. Madalas siyang nakasuot ng mga makukulay at kapansin-pansing kasuotan, kabilang ang kanyang mga kilalang skin-tight outfits. Ang kanyang signature prop, isang mikroponong nakakabit sa kalahati ng stand, ay nagmula sa isang aksidente. Sa isang maagang pagtatanghal, nabali ang kanyang mic stand, ngunit sa halip na itapon, ipinagpatuloy niya ang paggamit nito. Ang insidenteng ito ay nanganak sa isa sa mga pinaka-ikonikong imahe sa kasaysayan ng rock and roll. Ang kanyang kakayahang hikayati ng mga manonood na umawit at pumalakpak kasabay niya ay naging isang mahalagang bahagi ng karanasan sa bawat konsyerto ng Queen. Kabanata 5. Ang masalimuot na personal na buhay. Sa kabila ng kanyang pagiging bukas at palabas sa entablado, si Freddie ay isang taong labis na pinahahalagahan ng kanyang pribadong buhay. Noong unang bahagi ng dekada 70, bago pa man sumikat ang Queen, nakilala niya si Mary Austin. Si Mary ay 19 na taong gulang noon, habang si Freddie ay 24. Sila ay nagsama sa iisang bubong sa loob ng maraming taon at naging malalim ang kanilang relasyon. Subalit, ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan ay nagwakas ng unti-unting matuklasan at matanggap ni Freddie ang kanyang tunay na oryantasyong sexual. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili silang matalik na magkaibigan.
Si Mary ay naging kanyang pinakamalapit na kompidente at taga-suporta. Itinuring siya ni Freddie bilang kanyang common law wife at ang tanging tunay na kaibigan na lubos na nakauunawa sa kanya. Ang kanilang ugnayan ay isang patunay ng pagmamahal na higit pa sa romantikong aspeto. Habang lumalago ang kanyang karera, naging talamak ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang sexualidad. Madalas siyang makitang dumadalo sa mga nightclub sa London at naging malapit na kaibigan niya ang radio disc jockey na si Kenneth Everett. Si Everett ang nagkaroon ng lakas ng loob na paulit-ulit na patugtugin sa radyo ang Bohemian Rhapsody na nooy tinuturing na masyadong mahaba para sa komersyal na airplay. Ang pagkakaibigang ito, kasama ang kanyang flamboyang sa entablado, ay nagpaigting sa mga bulong-bulungan. Gayunpaman, palaging iniiwasan ni Freddie na direktang sagutin ang mga tanong tungkol dito sa mga panayam. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, pumasok siya sa isang pangmatagalang relasyon sa isang lalaking nagngangalang Jim Hutton. Bagamat sila ay magkasama, madalas na pinapanatili ni Freddie ang distansya sa publiko upang maprotektahan ang kanilang pribadong buhay. Dahil sa kanyang relasyon kay Mary at sa mga lalaking nakasama niya, itinuring siya ng publiko bilang isang bisexual, isang pagkakakilanlan na hindi niya kailanman kinumpirma o itinanggi. Kabanata 6. Pakikibaka sa sakit at mga huling sandali. Noong kalagitnaan ng dekada 80, isang madilim na anino ang nagsimulang bumalot sa buhay ni Freddie. Sinasabi noong 1982 habang nasa New York, lihim siyang lagpasuri at unang nakitaan ng mga sintomas ng sakit na may kaugnayan sa HIV. Nang tuluyang ma-diagnose na mayroon siyang Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, pinili niyang ilihim ito sa publiko at maging sa ilang malalapit na kaibigan. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal at pagre-record kasama ang Queen. Ngunit sa likod ng mga kamera, tahimik niyang pinagdurusahan ang mga sintomas ng kanyang karamdaman. Noong 1986, nagsimulang kumalat ang mga chismis na siya ay positibo sa AIDS. Ngunit paulit-ulit niya itong itinanggi. Ang media ay naging agresibo sa pagsubaybay sa bawat kilos niya, lalo na nang magsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan. Ang kanyang huling pagpapakita sa publiko ay noong 18 ng Pebrero, 1990 sa Brit Awards, kung saan tinanggap ng Queen ang parangal para sa Outstanding Contribution to British Music. Bagamat halata na sa kanyang pangangatawan ang epekto ng sakit, nangatili siyang tahimik. Sa kanyang mga huling buwan, ginugol niya ang kanyang lakas sa pagre-record ng mga kanta para sa huling album ng Queen. Noong 24 ng Nobyembre, 1971, sa kanyang tahanan sa Kensington, London, si Freddie Mercury ay tuluyan ng pumanaw sa edad na 45 dahil sa bronchopneumonia, isang komplikasyon ng AIDS. Sa kanyang tabi sa mga huling sandali ay ang kanyang partner na si Jim Hutton na siyang tumawag sa mga magulang at kaibigan ni Freddie upang ipaalam ang malungkot na balita. Isang araw lamang bago ang kanyang pagpanaw, naglabas siya ng isang opisyal na pahayag na kumukumpirma sa kanyang karamdaman. Ayon sa mga natitirang miyembro ng Queen, matagal na nilang alam ang kalagayan ni Freddie. Ngunit nirespeto nila ang kanyang desisyon na ilihim ito upang makapagpatuloy siya sa paglika ng musika nang walang panghihimasok at habag mula sa publiko. Kabanata 7, Pamana at Legasya. Ang pagpanaw ni Freddie Mercury ay nag-iwan ng malaking puwang sa mundo ng musika. Ngunit ang kanyang impluwensya ay hindi kailanman naglaho. Sa kanyang huling habilin, ipinamana niya ang karamihan ng kanyang yaman, kabilang ang kanyang mansyon sa Garden Lodge at ang kalahati ng kanyang royalties sa kanyang pinakamatalik na kaibigang si Mary Austin. Ang natitirang bahagi ay pinamahagi sa kanyang pamilya
kay Jim Hutton at sa iba pang malalapit na kaibigan. Isang malaking halaga rin ang kanyang iniwan sa mga charity na tumutulong sa pananaliksik laban sa AIDS. Ang musika ng Queen na pinangunahan ng kanyang boses ay patuloy na pinakikinggan at ipinagdiriwang. Ang mga awiting Bohemian Rhapsody at We Are the Champions ay kinilala bilang ilan sa mga pinakadakilang kanta sa lahat ng panahon ng iba't ibang institusyon, kabilang ang Guinness World Records. Noong 2001, ang Queen ay formal na isinama sa Rock and Roll Hall of Fame at noong 2003 sa Songwriters Hall of Fame. Bilang pagkilala sa kanyang ambag, itinayo ang mga estatwa bilang parangal sa kanya, kabilang ang isang tanyag na monumento sa Montreux, Switzerland, kung saan madalas mag-record ang banda. Conclusion. Si Freddie Mercury ay higit pa sa isang mga awit. Siya ay isang pambihirang artista, isang henyo sa musika, at isang komplikadong individual na namuhay nang walang takot sa entablado, ngunit may malalim na pagnanais para sa pag-unawa at pagmamahal sa kanyang pribadong buhay. Bagamat hindi niya kailanman hayagang tinalakay ang kanyang sexualidad, ang kanyang buhay ay naging simbolo ng pakikibaka para sa pagtanggap sa sarili sa isang panahong hindi pa bukas ang lipunan. Sa huli, ang kanyang tunay na pamana ay nasa musika. Mga awiting nagbibigay ng lakas, nag-aalok ng aliw, at nagbiriwang sa tagumpay at kabiguan ng buhay. Mahigit 3 dekada matapos ang kanyang paglisan, ang boses ni Freddie Mercury ay patuloy na umaalingaw-ngaw, isang walang kamatayang paalala ng isang alamat na minsan ay nagreina sa mundo ng musika.